Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. Ayun, so on the way tayo ngayon ng Quezon City. Yan lang banda sa may Laloma banda. Malapit lang sa A. Bonifacio. So kagaya na sabi ko sa inyo kahapon, nabenta ko na kasi yung guitar multi-effects ko, yung Valeton GP200. So yung pinagbentahan ko noon, yun naman yung ibibili ko ngayon ng intercom natin. Bibili tayo ng Cardo Edge. Single lang na Cardo Edge kasi medyo makati yung duo. And yung panduo ko naman is gagamitin ko lang sa pang mobobit. So bumili ako ng hiwalay na pang passenger ko, which is Freedcon X, ano ba yun? X Plus ba yun? Ay, FX pala. Freedcon FX Plus. So na-order ko na online. Sana bukas dumating. So unahin na natin tong si Cardo Edge na i-set up or i-testing. Siyempre explore pa natin. Mamamangmang na naman tayo, bagong gamit, panibago. At least kahit papaano madali na akong magsuksok ng helmet. Para may idea lang kayo, no. Currently kasi ang gamit kong headset or para may naririnig akong audio sa helmet ko is yung AirPods ko. So sinusuksok ko siya sa tenga ko, yung isang piraso. Salit-salitan, pag daloobat yung isa, lipat sa kanan, lipat sa kaliwa. So ang problema naman ito is pag tanggal ako ng tanggal ng helmet, ang sakit sa tenga. Kasi nga, unang-una, natatanggal yung yung mismong AirPods. Tumatama dun sa ko, naiipit. Kumbaga pag tinatanggal ko siya, ang sakit. At the same time, kahit walang tanggalan yung helmet, pag matagal nakababad yung AirPods sa tenga mo, na naiipit ng helmet, sobrang sakit pa rin. So pag long ride, hindi siya advisable. Natitiis naman, pero alam mo yon, iba pa rin yung pag wala kang iniisip na masakit sa tenga mo. So ito yung solusyon na, yung intercom. So baka as of now, ito na yung huling beses kong gagamitin yung AirPods ko sa pagmomotovlog. Ay, nakakalungkot naman. Kasi yung AirPods ko na to, hindi ko rin naman siya nagagamit talaga eh. So lamang yung pahinga nito, sayang. Huwag ka na magtampo. Ngayon gamit ko siya ngayon, nakasalpak pa rin. So medyo maganda ngayon yung kalalabasan ng intercom kasi mahaba ang oras nun. Hindi ko sure kung abot ng 12 hours pataas. Depende yato sa model eh. Yung Freedcon mahaba ang oras eh. Ewan ko lang tong Cardo Edge kung ilan oras na continuously nakabukas. So magkakaalaman pag tinesting natin. Naka JBL speaker na rin to. Tapos syempre pwede ka na magpa-music through phone mo. Kaso baka hindi ko rin mapokusan na mag-music kasi lalo na pag long drive, mas focus ako sa sa paligid kaysa sa music. Kasi pag may music minsan nakakawala sa ulirat, nakakawala sa focus. Siguro depende sa music. Pwede siguro yung mga beat lang, tapos yung mga hindi siya yung mga emotional na music. Kasi nakakaanong music eh, nakaka-loading. Pansinin mo, di ba, nare-relax ka pagka nagme-music ka, depende sa music. So kung gusto mo, let's say racing ka na tempo, nagre-racing kayo ng mga tropa mo, nag-rides kayo, magpa-music ka ng mga racing, yung mga pan-gym para ganahan ka. Pero for me, hindi ko talaga trip magpa-music na nagmumotor. Siguro saglit lang, pero hindi talaga. Para mawawala kasi sa focus eh. Kumbaga lumilipad yung isip mo. Di ba, ikaw na lang yung kumanta. Lumilipad na naman ang isip ko, para bang ako'y nasa kalangitan, sa tingin si mo may aking natitikman. Lumilipad na naman ang isip ko, para bang ako'y nasa kalangitan, sa tingin si mo may aking natitikman. So kung makikita nyo, suot ko yung best ko, no? Feel ko yung best. Actually hatak followers to, tsaka subscribers. Kasi nung nakaraan, di ba, suot ko to sa stoplight, nagulat ako sa likod ko, nakita ko lang sa rear side mirror ko, merong isang rider, binabasa yung pangalan ko, tapos sinesearch niya sa Facebook. And hindi nga ako nagkamali na nakakahatak ko ng followers. Alam nyo kung bakit? Kasi before ang followers ko sa Facebook, minsan sa isang araw walang nagpa-follow, unless gamitin ko yung dummy account ko para mag-invite. Kahapon meron. Tapos malalaman mo siyang galing talaga siya doon sa best mo, kasi may iba doon. Pag chinek mo yung profile nung malapit lang sa location mo. Kagaya nung nakaraan, pagtingin ko sa Imus, ayun, tignan nyo si sir sa side mirror. Ewan ko kung kita yung side mirror. Ayan, shoutout kay sir, kamubit. Mubit rin tayo eh. O, di ba nakita nyo? Sinesearch ako ni sir, tinitignan niya yun nasa likod ko. Sinesearch niya ako sa Facebook. So siguro nakita niya ang konti ng followers.
Follow ko na nga para dumami. Yun. So shoutout sa'yo sir, ka-move it rider din ako. Tropa tayo. O diba sabi sa inyo mga ka-bird brain, effective to eh. Effective yung pagsuot ng ano, ng best. Ipangalandakan mo kung sino ka. Ipakita mo kung sino ka. O diba? So kahit pa paano everyday makahatak man lang ako ng 5 followers siguro, okay na yun. Dapat pala naglagay ako ng sticker ng Move It, no? Wala siyang sticker ng Move It eh. Maglagay kayo ng sticker ng Move It yun sa, dito sa ibabaw ng ano ko dito, para maangas. Wait, nalobat pala to. Hindi ko pala na-charge to. So hindi kita yung ano, hindi ko mapapakita sa inyo si sir. Ewan ko kung nakuhanan siya kanina. Di ba lang importante yung main camera ko naka-open. Secondary ko lobat. So charge natin, gilid tayo saglit. Although malapit lang naman yung pupuntahan ko eh. Pero gilid tayo saglit para ma-charge ko lang. Wala naman nang huli siguro dito, no? Yan, let's go. Sana maganda tong Cardo na to. So bagay, maganda talaga tong Cardo na to. Kapangalan ng anak ko eh, Cardo. Tell me Cardo, Cardo, Cardo. O diba? At least pag ikaw yung nagbi-music, nalilibang ka. Okay lang naman yan, magpa-music kayo saglit lang. Hindi yung the whole ride nyo na long ride, nagbi-music kayo. Nakakawala kasi sa focus yun eh. Nakakawala sa ulirat. So kita-kits tayo doon mga ka-bird brain. Let's go. So ito mga ka-bird brain, nabili na natin yung ano, Cardo. Tapos ngayon on the way tayo sa ano, Tokyo Customs ba yun? Hindi ko alam yung pangalan. Basta bilihan siya ng mga motorcycle jersey, or pwede magpa-customize. Bibili ako ng jersey ko kasi nananawa na ako sa jersey ko eh. Dito lang yung banda sa Caloocan. So ayun mga ka-bird brain, medyo bigo tayo sa jersey. Yung jersey nila dito is ano pala, minimum ng 10 pieces. Eh masyado naman marami yun kung 10 pieces. Tsaka patahian talaga siya eh. Sabi kasi pwede tingi eh. Sira ulo din yung kausap ko sa Facebook. Maganda pa naman yung tela niya, maganda yung aircool eh. So hanap tayo na mabibilhan. Siguro sa ano lang tayong bumili, sa full print Manila na lang. Kaso sa full print Manila parang ganun din yung presyo. Pag bumili ako ng 4 dun, kapresyo niya na yung wholesale dito na 10. Wala sa isip ko kahapon eh. Nagpunta na ako ng ano eh, Marcos Highway. Sayang, dumiretso na sana ako ng Antipolo. Meron dun eh, wala sa isip ko. Dito tayo, sana di ma-traffic ngayon. On the way na tayo, pauwi ng Pasig City, Philippines. Buti hindi pa ma-traffic, launa pa lang eh. So ayun lang naman mga ka-bird brain. Bigyan ko na lang kayo ng update regarding dito sa nabili kong Cardo Edge. Oo, testingin natin siya. So kita-kits sa next episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang, dahil ikaw ay isang bird brain.